were going to bring your secretary, sinama ko na rin ang sekretary ako for this meeting. Dispensa, attorney. Siya po ang anak ko. Forgive my ignorance, pero ang alam ko, this is a business meeting. And hindi ko maintindihan what was your thinking para dalhin mo dito ang anak mo. Gusto ko lang siyang matutong magnegosyo. Nak, Attorney Anastasia C. Siya ang anak ko, si Elizabeth Wong. Good evening po. Order mo tayo? Sit. Kamukha ka ng nanay kong namatay. Thank you. I will take that as a compliment. Maganda ka, Iha. Pa, kaya mo ba ako dinala rito? My client is prepared to listen to your business proposal. Business ba agad ang pag-uusapan natin? Mr. Wong, abogada ako. Di Metro. Sayang naman ang binabayad sa akin ng mga clients ko. May asawa ka na rin pala. At anak, basa ko sa profile mo. Patay na ang asawa ko. Mahal mo ba siya? Umiikot lang ang usapan. Gusto na naman kita makilala eh. Nabasa mo na yung business profile ko, hindi ba? Sinet mo itong meeting for business meeting, hindi date. What if kung date ang hiningi ko sa'yo? Sa harapan ng anak mo, hihingi ka sa akin ng date? May asawa kang tao? Binabastos mo ang asawa mo sa harapan ng anak mo? At higit sa lahat, ayoko na may sabit. Sinasabi ko na nga ba this was a bad idea. Ang akala ng papa mo, ako ang mama mo. Pero I'm sorry to disappoint the both of you. Hindi ako yung inaakala niyong si Diana. This meeting is going nowhere. Excuse me. Diana. Kung hindi mo bibitawan ng kamay ko, kakasuhan kita ng sexual harassment. I'm sorry. Sinusubukan ka talaga ni Charles at sinama mo pa yung anak niya. Gusto niya akong bumigay sa harapan niya. Buti hindi ka bumigay. Kung ako yun, malamang inakap ko ni anak ko. Nahawakan mo ba siya? Bakit ayaw niyang umamin siya sa Diana? Patay na si Mama. Nakita nating dalawang nangyari sa bangka niya, di ba? Dalawang putang kong inintay ang pagkakataon na to. Hindi ko man lang nahalikan ng anak ko. Hindi ko man lang naihakap. Hindi ko man lang siya naihakap, Redemptor. Hirap nun, ano? Nasa harap mo na, hindi mo man lang nahawakan. Nak, anong kaharap mo kanina? Mama mo. Hindi magkakamali ang puso ko. Eh, sino ang babaeng sumabog sa bangka?
hindi patay si Diana. Ang mama mo, saka si Anastasia, iisa. Wala ka man naramdaman kaninang lukso nito kung nakita mo siya. Basta hindi ako titigil at hindi ko siya napapaamin. Si Anastasia si Diana Wong ay isang tao lang. Gumagawa ka lang ng paraan para makausap yung abogadang yan. Sinabi ko ba sa'yo pumasok ka sa isang amicable settlement? Gusto ko lang mapatunayan na siya si Diana. Sabi sa akin ng asawa mo, may papakilala siya. Yun pala si Anastasia C na pinagkakamalan niyang unang asawa na si Diana. At sino yung sumabog sa bangka na si Diana rin? Ang feeling ng asawa mo, nakaligtas siya sa pagkakasabog. Nasisira na talaga ang ulo mo. Una, nasa TV na. Pinalaya na si Edward. Charles, dumadami kalaban natin. Pwede niyo nalayusin yung kaso niyo kay Helena. Saka natin pagplanuhan si Uncle Edward. Yan ang gustong-gusto ni Helena. Pagpapakita mo ng kahinaan mo. Dahil lamang sa pesting abogada na yan. At nagpalit ng pangalan? Matagal ko nang nababasa yung pangalan na Attorney Anastasia C. sa mga kontrata ng kumpanya. Nabasa ko rin yung mga correspondence niya. At alam ko hindi si Diana yun. Dahil walang pinag-aralan si Diana. Ikaw na may sabi, dumarami ang kalaban natin. Ano ba, makikipag-ayos ka ba kay Helena? Make up your mind, Dan! Sino ba harapin ko? Hindi na may paglalaban ni Helena to kung wala siyang crime sa bahay na ito! Una, si William. Kampi na kay Edward. Charles, ikaw, kampi na kay Helena. Pesting anak kayo. Sige! Iwan niyo ko. Lalaban ako na mag-isa. Dapat magkita kami ng personal niya si Attorney Anastasia C.